Alright, welcome to Pinoy Profit Academy. I'm Neil of PinoyProfitAcademy.com. So, I am really passionate sa entrepreneurship, especially dito sa internet marketing. And ang passion ko din ang magturo at mag-share ng mga nalalaman ko about internet marketing, and I'm really passionate na turuan ka kung paano ka makapagsimulang kumita online. So, welcome dito sa Advanced Video Training Series. So, dito sa bonus trainings na to, ang ituturo ko sa inyo yung mga advanced strategies and yung fastest way to earn money online. So, ngayon, ang ituturo ko sa inyo is yung bonus training number 1. Yun na yung tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng website from scratch. Okay? So, make sure na tapusin mo yung free video na to. Sundan mo yung guide, itong video guide na to para mamaya kung gusto mo mag-create ng yung website, pwede mo rin masimulan ngayon din. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng website using WordPress.com. Ang WordPress ay isang blogging tool, blogging system na ginagamit ng mga top internet marketers, and top business owners. So, WordPress is a free and open source of blogging tool and a content management system which runs on a web hosting service. So, para mapatakbo o mag-run yung isang WordPress website, kailangan mo ng web hosting service. WordPress is used by more than 18.9% of the top 10 million websites as of August 2013. WordPress is the most popular blogging system used on the web at more than 60 million websites. So, sobrang lapit ng WordPress. So, ito na yung mga things na i-consider mo in creating a WordPress website. Kailangan mo ng domain name and web hosting service. Yung domain name, ito yung www.yourdomain.com. For example, www.yahoo.com or www.google.com, .facebook.com. Yan yung mga domain name. Pwede rin www.yourdomainname.net, .org, .jobs.info, .edu, and marami pang iba. So, number 2 is yung web hosting service. So, kailangan mo ng web hosting service para mapatakbo yung isang WordPress website. So, ang madalas na ginagamit ng mga top marketers and ng maraming business owners is HostGator. So, personally, ito yung ginagamit ko, yung HostGator web hosting service. Ito naman yung matututunan mo sa free video training na to. How to install domain name to your WordPress website, to a WordPress site. How to find and buy domain names and how to connect domain name to your hosting account. Ito yung matututunan mo sa video na to. So basically, ituturo ko sa iyo yung how to create a website from scratch. So make sure na tapusin mo yung free video na to para mamaya kung gusto mo mag-create ng sarili mong website, sundan mo lang tong guide na to para matuto ka na kung paano mag-create ng isang WordPress website. So, if this video helps you, so may favor lang ako sa'yo, please like this video, share this video to your friends, mag-comment ka kung mayroon kang tanong, and please subscribe to my YouTube channel. So, alright, let's start. Okay, sa video to, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano kayo makakahanap ng inyong domain name o kung saan nyo pwedeng bilhin o i-register yung gusto nyong domain name. Ang mga sample ng domain name is yun na yung magiging pangalan ng website mo. For example, yung google.com, yung facebook.com, yung www.yahoo.com, yun yung sample ng domain name. So, dito, punta ka lang dito sa site na to, www.namecheap.com. Dito ako bumibili ng domain name ko, yung pangalan ng websites ko na gusto ko. Dito, pwede mo rin i-check kung available pa yung domain name or yung website name na gusto mo. Once na dito ka sa page na to, click mo lang tong sign up. Mag-create ka muna ng account dito sa namecheap.com. Dito, ilagay mo lang yung gusto mong username, password, yung first name mo, yung last name, and yung valid email address mo. Then, click mo lang tong create account and continue. So, once na nagawa mo na to, punta ka lang sa email mo para i-confirm yung registration dito sa namecheap.com.
Then once na confirmed na yung account mo sa Namecheap, pwede ka na mag-sign in. So, ngayon, mag-sign in ako dun sa account ko using my username and password. Kasi meron na akong account dito sa Namecheap. Then, click ko lang itong sign in. Ngayon, dito na ako sa dashboard ng namecheap.com. Dito makikita mo yung mga binili mong domain name. Ito yung mga domain name na binili ko sa Namecheap. Ito yung website ko, www.inevitablewin.com. Yung howtogetpregnantfaster.info. Kasi dito may pinupromote akong product from Clickbank. Itong highly recommended.online, paano kumita online.info. Ito yung mga binili kong domain name dito sa Namecheap. So dito, ma-check mo rin kung available pa yung domain name na gusto mo. So para gawin yun o para bumili ng domain name, para mag-register ng domain name, punta ka lang dito sa domains, then click mo tong registration. So once na nandito ka na, dito mo pwede kang mag-search or dito mo ita-type yung domain name na gusto mo, yung magiging website name mo. For example, ito yung sa akin. Ayan. For example, ito. Ito yung website ko na bibilihin. Ito yung domain name na gusto ko. So, click mo lang yung search. So, nakalagay dito, available pa siya. Ayan. Itong pinoyprofitacademy.com. Then, pwede mo itong palitan. For example, gusto mo mas mura, pwede mo ilagay highly recommended.online. Ay, itong pinoyprofitacademy.online. Ayan, mas mura siya. Babayaran mo lang siya ng 0.88 per year. Pwede rin .info, .net. Ayan, for example, yung .net. Ayan, babayaran mo siya ng $12.88 per year. Ayan. Dito, marami pang ibang pwede kang pagpilian. For example, ito. .trade, .bid, .trend, .design. Kung anong gusto mo, pipili ka lang dyan. Then, ito yung price niya per year. Babayaran mo tong registration ito per year. Ayan. .club. Kahit ano. Pwede rin pangalan mo. For example, kung sa akin. neilfabregas.com. Kunyari yan. Ayan, available pa. Dito makikita mo kung available o hindi na yung isang domain. Ayan, pag binili ko to, pag niregister ko tong domain name na to, nagkakalaga siya ng $10.69. So, marami ka pang choices na pwede pagpilian dito. .site, .online, mas mura yung .online, $0.88 lang per year. Pwede yung .info. Example, .info. $10.47 per year. So, mura lang yan. Almost nasa 500 plus lang per year. So, ganun lang. Try ko yung isang website ko, yung nabili ko na. For example, ito. inevitablewin.com. Ayan. So, nakalagay dito, hindi na siya available kasi nga, nagamit na siya. Or may nabili na itong domain name na to. So, para bumili ng domain name, ganito lang. Ito yung bibilin kong domain name. Search, lagay mo lang dito sa search option. Ito. Bibilin ko tong domain name na to. pinoyprofitacademy.com. So, nagkakalaga siya ng $10.69 per year. So, dito, para bilhin yan, itong pinoyprofitacademy.com, click mo lang itong add to cart, itong tab na to. Then, dito may lalabas, $10.69 siya per year. Yung may icon, fee, $0.80 per year. Then, click mo lang itong view cart. Eto na. Dito ka na sa shopping cart. So, itong pinoyprofitacademy.com, 1 year. So, pwede mo iset na auto-renew, pwede rin hindi. Pwede rin hindi mo iset siya na auto-renew. Ibig sabihin, pag naka-auto-renew, automatic na i-charge yung credit card mo or yung debit card mo per year.
Para tuloy-tuloy lang yung registration nito. So, ano ko siya, i-author nyo ko siya. Then, dito, baba ka lang, i-confirm mo lang tong order. Confirm order. So, ayan. Pwede mong gamitan dito yung credit card mo, or pwede rin yung PayPal account mo, or yung debit card. Okay, so kailangan Mastercard or Visa, or Amex yung card mo. So, ang gagamitin ko dito is yung PayPal account ko. So, ayun na, nakaregister na yung PayPal account ko rito. Ayun, pwede mo naman i-change yan, yung payment details, kung anong gusto mo, kung PayPal or credit card. And click mo lang tong tab na to. So, kung wala ka pang PayPal account, pwede mong i-register lang yung debit card mo nito or yung credit card mo. Ang gagamitin ko is yung PayPal account ko, magla-login lang ako. Click ko itong login. Ito na yung PayPal account ko. Login. Kalagay dito is pay for my balance. And click continue. So, ayan. Done na. So, okay, ito na. Tapos na. Nabayaran ko na siya. Total charge is $10.87. And yearly, babayaran ko to ng $10.87. Itong domain name na to. So, para ma-check ko yun, punta lang ako dito sa dashboard ulit. So, ayan. Ito na yung domain name ko. PinoyProfitAcademy.com. So, ayan. Ito na yung domain name ko. So, ito, domain name pa lang to. Ibig sabihin, hindi pa to active. Kapag search mo to dito sa search engine, hindi pa siya lalabas. For example, so try natin. PinoyProfitAcademy.com. Ayan. Pag sinerch mo siya dito, www.pinoyprofitacademy.com. So, ito pa yung lalabas. Kasi hindi mo pa siya na-set up. Kailangan i-install mo pa to sa WordPress and kailangan bumili ka rin ng web hosting account. Kailangan mayroon kang web hosting. Kasi hindi gagana itong website mo kung wala kang web hosting. Ang mga sample ng web host is yung HostGator.com and yung GoDaddy. Ang ginagamit ko is HostGator.com. So sa next video, so panoorin mo itong video na to kasi next yun yung ituturo ko yung kung paano i-register tong domain name mo sa WordPress and kung paano bumili ng hosting account para maging live na tong website na to. Katulad na tong isang website ko na to. Ayan. So, ito yung isang website ko, naka-live na siya kasi meron na siyang naka-connect na siya dun sa web hosting account ko, dun sa HostGator account ko. So, panoorin mo lang, tapusin mo lang itong video na to kasi yun yung ituturo ko sa'yo. So, next na ituturo ko sa'yo kung paano to i-connect dun sa web hosting account mo, kung paano bumili ng web hosting account, and kung paano to install sa WordPress para maging live na yung website mo. So, I suggest na huwag nyo na rin gayahin itong mga domain names na to. Mas maganda mag-create kayo ng sarili nyong domains para mas unique and para less lang yung competition. So, makikita nyo naman dito sa Namecheap kung available pa yung domain name. So, mas maganda, i-suggest din na mas maganda yung pangalan nyo, ilagay nyo. For example, yung neilfabregas.com, yung pangalan ko para mas unique siya. Or, katulad dito, ayan, how to get pregnant faster.info. Kasi ang pinapromote ko dito is yung pregnancy miracle. Yung pinakita ko sa inyo sa first video.
Yun yung pinopromote ko na product sa ClickBank. So, okay. So, ganun lang. Mamaya, sa next video, ituturo ko sa iyo kung paano ito i-connect sa web hosting account and kung paano i-install ito sa WordPress, sa free WordPress para maging tuluyang live na and para magkaroon pa ng website mo. So, check out for the next video. Now, let's head over to hostgator.com. So, ito yung ginagamit ko na hosting services, web host service para sa website ko. So, pag nandito ka na sa site na to, by the way, mag-iwan na lang ako ng link sa description ng video na to para mapunta ka sa website na to, sa page na to, sa hostgator.com. Ito yung ginagamit ko na web hosting para sa aking website. So, pag nandito ka na, click mo lang tong yellow button na to, get started now. Okay. Then, mapupunta ka dito. Ito yung pipiliin mo, baby plan. Ito naman yung pang-business. Kasi itong baby plan, pwede mong gamitin to para sa unlimited domains. Dito naman sa kabila is for single domain lang to. So, ang nire-recommend ko is itong baby plan. So, click mo tong sign up now. Then, mag-sign up ka na para sa yung HostGator account. So, click mo lang to kasi nakapagawa ka na ng sarili mong domain using namecheap.com. Ito yung i-click mo, I already own this domain. Tapos ilagay mo dito yung domain name mo. Then, dito, choose a hosting plan. Then, ito baby. And, itong, pwede kang pumili dito. For example, for 36 months, para makuha mo itong 20% off. For 24 months, 12 months, 6 months, 3 months. And kung gusto mo na matry lang muna itong HostGator, click mo itong 1 month. So, $11.95 siya per month. So, para magkaroon ng discount, ibibigay ko sa yung code para matry mo itong HostGator in just 1 cent dollar. So, 1 sentimo lang per month. Okay? Then, ilagay mo dito yung username mo and PIN. Maglagay ka dyan ng 4-digit numbers para sa yung PIN. Then, ilagay mo dito yung billing info mo. Yung email address mo, yung tamang email address. Dito, yung first name mo, tamang last name, tamang name. Company, kung wala kang company, hindi naman to required. Kung wala kang company. Then, yung phone number, address, kung anong bansa, lagay mo dito, Philippines. Then, city and state. Lagay mo, Manila. Okay? Then, ito naman sa payment options. Pwedeng credit card, pwedeng PayPal. So, kung credit card gagamitin mo, click mo to. Kung PayPal naman, click mo tong button na to. Okay? So, once na magawa mo na yan, punta ka dito sa number 4. Ito yung mga add-on services ng HostGator. Pwede kang maglagay dito ng add-on, pwede namang hindi. So, for me, personally, ang binili ko rin tong site lock na to para sa para protected yung site mo sa mga hacker. Pero kung wala ka pa namang budget para pambili niyan, pwede mo naman bilhin yan in the future. So, uncheck mo lang to. Ayan. Tapos ito, yung backup, uncheck mo lang din kung hindi mo siya bibilhin. Then, ito na yung price. So, $11.95 siya. So, para makakuha ka ng discount, ang ilagay mo ditong promo code is ito. Itong word na to, 1, para makuha mo yung 1 cent dollar in 1 month. Ayan. Ito ilagay mong code. Okay, type mo lang yan. 1 sa Gerbuff. So, i-copy ko to. Then, ipipaste mo siya dito sa coupon code. Ayan na. Then, i-click mo tong validate. Ito yung presyo niya, $11.95 in 1 month. So, pag i-click mo tong validate, so, ayan. Ito na yung babayaran mo. $0.01 lang. Then, click mo lang tong checkout. Once na mapilapan mo lahat na form, click mo yung checkout. Now, kapag okay na, meron ka ng HostGator account. Nakapag-create ka na ng account mo sa HostGator, mag-i-email sa'yo yung
hostgator.com. So, ito yung email na yun. Ganito yung ma-receive mo na email. Ayan. May makaka-receive ka ng first name server and second name server. Ito yung email na ma-receive mo sa HostGator once na makapag-create ka ng account mo. Once na mabayaran mo na yung domain, yung binili mong account sa HostGator, yung HostGator account. Once na makapag-bayad ka na. Then, punta ka ulit sa Namecheap mo, dun sa Namecheap account mo. Ayan, ito yung ginawa natin. Ay binili kong domain ng nakaraan, domain name. Ito yun. Wait lang. Ayan, yan. Punta ka sa dashboard. Then, ayan, ito yung binili kong domain ng nakaraan. Pinoy Profit Academy. So, i-install ko siya sa WordPress. So, ang kailangan lang is yung hosting account. So, ayan, nakabili na tayo ng hosting account, yung HostGator. Once na nagawa mo na yun, click mo tong manage. Okay. Then, dito sa baba, click mo tong, dito sa name servers. Ayan, click mo tong arrow na to. And click mo tong custom DNS. Okay? Kasi ang gagamitin natin itong sa HostGator. So, dito sa first name server, nakalagay dito, copy mo lang to. Copy. Then, ilagay mo itong dito sa first name server. Dito sa second name server number 2, kopyahin mo itong second name server na in-email sa'yo ng HostGator. Copy. Then, paste mo dito. Okay. So, may space. Dapat ito na space. Ayan. Then, kapag okay na yan, click mo lang tong save changes. Saan ba yan? Click mo tong save changes. Hanapin natin. Ayan, itong save. Ayan o. Click mo tong check na to. Save. So, ang purpose is, okay, ngayon, ang purpose yan is para makonect itong domain name mo, which is itong binili kong domain na to, dun sa hosting account ko, yun sa hostgator.com. So, ngayon, connected na siya. Then, ang gagawin mo next is, punta ka dito sa email mo, click mo tong, ayan, your control panel. Ito yung magiging control panel mo sa HostGator. Click mo tong link na to. Ayan, tapos mag-login ka dito using your username tsaka itong password na pinadala ng HostGator. Ito yung password na yon. So, tatype ko lang dito yung password ko. Then, login tayo dun sa HostGator account. So, ito yung magiging HostGator account mo, yung control panel mo sa HostGator. Ayan. Dito maraming services yung HostGator, marami kang pwedeng gamitin dito. So, ang gagawin natin ngayon is i-install natin yung domain name dun sa WordPress. Okay? Dun sa number 1 blogging service, which is WordPress. So, ang kailangan mo lang puntahan is, punta ka dito sa ating HostGator control panel. First thing na gagawin natin is, punta ka muna dun sa domain, then click mo tong add-on domains. Then dito sa new domain name, ilagay mo yung domain name na binili mo. Ito yun, pinoyprofitacademy.com. Ayan yung domain name na ginawa ko. Okay? So, ito dapat yung domain name. Ayan. pinoyprofitacademy.com. Okay? Tapos ito yung username. Then yung document root. Mag-automatic na lang yan. Then dito sa password, ilagay mo kung ano yung gusto mong password. Okay? I-type mo lang yung password. Yan. Once na magawa mo na yan, click mo tong add domain. Ayan, double check mo. Dapat naka-check lahat yung mga yan. Then after nyan, click mo na tong add domain. So, ayan na. Ayan. Okay na yan. Then, balik tayo dun sa ating control panel. Click mo itong home. So, dito sa ating control panel,
Ang next na gagawin mo, once na ma-add mo na yung domain, yung first step is add on domain. Once na add mo na yung domain mo, punta ka dito sa software and services. So, sobrang dami ng services ng HostGator. So, yung dalawa muna yung gagawin natin pag add ng website, ng domain. Ito, then, kailangan natin ma-install yung WordPress. So, dati, ang ginagamit madalas is yung Fantastico Deluxe. Ngayon is, itong ginagamit ko, Quick Install. So, dito sa software and services, click mo tong Quick Install. So, dito, i-install natin yung WordPress. I-install natin yung domain name natin. Domain name mo dun sa WordPress. Ito na yung number 1 blogging services. WordPress. Okay? Then dito, so huwag ka nang malito. Basta follow mo lang tong video na to. Video guide para sundan mo lang to. Okay? Then dito, click mo tong WordPress dito sa left side. Then, ayan, sa WordPress, merong premium WordPress. Ito yung may mga bayad. WordPress Starter, Pro. Pwede mo rin gamitin yan, pero I suggest na gamitin mo muna yung free WordPress. Okay? So, click mo dito tayo sa free WordPress. Click mo install WordPress. So, dito, click mo arrow down na to, then hanapin mo dito yung domain name na in-install mo o na kinonect mo dun sa yung hosting account. So, ito yun. Ayan. PinoyFrappitAcademy.com. Then, hayaan mo na yan. Then, yung email mo, lagay mo yung email mo dito, yung blog title, yung admin user, first name, last name. Okay? Then, quick install mo ang green na to. So, ito yung sa akin, email. Dapat yung tamang email address lagay mo, yung blog title, kahit anong gusto mo, and name, and last name, and yung admin user mo. Then, click mo install WordPress. Ayan. So, nakita mo dito is, your install is complete. Okay? So, once nagawa mo na yan, punta ka sa email mo, kasi doon ipapadala yung notifications kung ano yung next na gagawin mo. So, punta tayo doon sa email ko. Ayan, dito sa email. Check natin yung email na pinadala ng Quick Install. Ayan na. Ito yun. Ayan o. Powered by Quick Install. Ayan, nakalagay dito. Install complete. So, nakalagay dito yung URL mo, yung admin URL, yung username, tsaka yung password. So, ang next mo gagawin is, i-click mo tong admin URL. Once na may error, try mo lang i-refresh yung page. So, refresh lang natin yung page. So, ayan. Then, click ulit natin to. Admin URL. Okay. So, minsan, it takes 24 to 74 hours para ma-connect yung domain name mo dun sa yung hosting account. So, kapag ganun, may error, try mo lang i-refresh or wait mo lang yung 24 hours. Okay? So, ayan. Dito yung username tsaka yung password. Okay? Ito yung username tsaka yung password, makikita mo rin dito. Ito yung password na yun. So, copy mo lang yan. And, paste mo dito yung password. Then, click mo tong login. Okay? Para makalagin ka na dun sa yung WordPress dashboard. Ito na yung WordPress admin mo. Okay? So, ayan. So, sobrang dami ng features na to. Kapag pinuntahan mo yung site mo, so, active na siya. So, check natin. Pupuntahan ko yung site ko. So, type ko dito yung site ko, which is yung www.pinoy. Yan, PinoyFrappitAcademy.com. So, i-check natin kung active na. Okay? Ayan. So, ayan na. Active na siya. Pag pinuntahan nila tong URL na to, tong domain ko, PinoyFrappitAcademy.com, ayan, active na siya. So, ibig sabihin, na-install na siya sa WordPress. So, ang next na gagawin natin is ayusin lang natin tong yung site natin.
And yun yung ituturo ko sa next video kung paano ayusin yung website, kung paano pagandahin, kung paano gamitin yung mga themes, yung mga plugins, kung paano gumawa ng post, ng blog, ng content doon sa website mo, paano gumawa ng page. Yun yung ituturo ko sa next video gamit yung plugin na ginagamit ko naman. So yung plugin na yun is automatic na yun, i-edit mo na lang siya. Okay? For example, ito yung isang site ko. So ganito yung maging itsura niya. Ayan. Ito yung site ko na, ito yung site ko na dito ko pinopost yung mga vlog ko and yung mga content. So ganyan maging itsura. Ayan. So may ginagamit ako ditong plugin para maging ganito kaganda yung website. Okay? Ayan. So ito yung sample na vlog. Click nila yan. Check nila. Makita na itong vlog ko na to. Ayan. Merong text. Merong video. So ayan. Hello friend, I'm Will Fabregas. Sa video ko yan yung i-share ko yung plugin sa next video. So kung mayroon ka pang hindi naintindihan o kung mayroon ka namang gustong malaman, pwede mo akong kontakin personally or pwede ka rin mag-search sa YouTube. Search mo lang kung ano yung gusto mong itanong, gusto mong malaman. Nasa YouTube na lahat. So, eto, nagsisimula pa lang ako. Kapag mayroon akong gustong malaman, tinatype ko lang sa YouTube and sobrang dami ng tutorials na lalabas. So, ganon, paglaruan mo lang to. Sa next video, bibigyan ko kayo ng konting video guide kung paano mag-post and kung paano mag-vlog. Okay? And kung paano pagandahin yung website mo. So, check mo yung second video na yon. So, eto na lang muna. Thank you and God bless.